Nagtayo siya ng bomb shelter sa kanyang bahay para maiwasan ang nuclear war. Ngunit nang makatakas ang mag-asawa, nagkapira-piraso ang bahay sa itaas. Upang maiwasan ang nuclear radiation, mabilis niyang isinara ang pinto ng bomb shelter at maglagay ng 35 taong switch ng timer sa pinto. Dahil bilang isang scientist, alam niya na aabuti ng 35 taon para mawala ang nuclear radiation. Hindi nila alam, ang sumabog ay hindi talaga isang bombang nuclear. Isa itong out of control na eroplano. Nang mabalitaan ng kanyang asawa na makakalabas lang siya pagkatapos ng 35 taon. Sinabi niya na kailangan nilang kumayod ng lupa sa loob ng 35 taon. Ngunit sinabihan siya ng kanyang asawa na huwag magpanik dahil 35 taon na siyang maagang naghanda ng mga gamit sa bahay. Hindi lang puno ng kuryente at tubig ang laman nito, mayroon din itong malaking supermarket. Ang buhay ng istante ay 35 taon para sa lahat ng mga item. Nag-alaga ng isda ang lalaki para pumatay ng oras. Ang maliit na buhay ay hindi gaanong kaaya-aya. Ngunit isang araw, hindi na nakatiis si Mrs. at gusto nang magka-baby. Ngunit hindi siya nagpanik nang makita niya ito, dahil natuto din siya ng maaga sa panganganak. Sa ganitong paraan, maayos na naipanganak ang kanilang anak. Binigyan din ng mag-asawa ang kanilang anak ng magandang pangalan, Adam. Sa mga susunod na araw, mananatili sa bahay si Mrs. para alagaan ang mga anak kapag walang magawa. Ang mga lalaki ay nagsisilbing nutritionist ng pamilya. Malapit na ang 35th birthday ni Adam. Sa puntong ito, nakalimutan nilang lahat ang tungkol sa switch ng timer. Isang malakas na ingay ang gumising sa kanila sa gabi. Tumayo sila para tingnan at natuklasang otomatikong bumukas ang pinto ng silungan. Iminungkahi ng scientist father na umakyat muna para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit nang lumabas sila ng elevator, natuklasan nila na malaki ang pagbabago sa mundo. Namumulot ng basura ang mga tao sa gilid ng kalsada at kinakain. Isang pamilya ang nanirahan sa isang bomb shelter sa loob ng 35 taon upang maiwasan ang nuclear radiation. Pagkalipas lamang ng 35 taon, nang sumakay si Itay sa elevator palabas ng bomb shelter, nakita niyang naging landfill ang kanyang bahay, at parang naging zombie na ang mga tao sa labas. Upang maiwasang malagay sa panganib ang pamilya, ang takot na siyentipikong ama ay mabilis na bumalik sa kanlungan ng bomba, na nagbabala sa kanyang pamilya na huwag lumabas. Hindi niya alam na ang zombie na nakita niya kanina ay isang pulubi lamang na namumulot ng basura sa tabing kalsada para makakain. Nang marinig ni Mrs. na hindi sila pinalabas ng kanyang mister, nagalit siya ng husto dahil ayaw na niyang manirahan sa bomb shelter. Ngayon ay nangangarap siyang hawakan ang kanyang apo sa kanyang mga bisig. Tutal, 35 years old na ang anak ko. Sa sobrang galit ng asawa ay napasigaw siya, biglang nahimatay ang ama sa sobrang tuwa. Habang walang malay ang asawa, mabilis na ibinigay ng ina kay Adam ang pera ng pamilya. Sinabihan niya si Adam na umakyat at bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, at hilingin sa kanya na hanapin ang kanyang kasintahan dito. Kinuha din ni Adam ang baseball card na bigay sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nang makitang nagpumilit ang kanyang anak na tumakas mula sa bomb shelter, kaya lang, dahan-dahang umupo si Adam sa elevator at umakyat. Saglit na natigilan si Adam pagkabukas ng pinto. Ito ang unang pagkakataon na nalantad siya sa hangin sa labas mula nang ipanganak. Hindi niya inaasahan na napakasariwa ng hangin sa labas. Ang 35 taong gulang na si Adam ay napaka-curious tungkol sa mga tao. Sumakay si Adam sa maalamat na bus at nagmamadaling pumunta sa supermarket para bumili ng mga gamit. Nang mapili niya ang mga bagay at magbabayad na sana, napatulala siya. Dahil ngayon ang presyo ay tumaas ng 2 dosenang beses. Ang perang ibinigay sa kanya ng kanyang ina ay sapat lamang para makabili ng isang kahon ng mineral water. Walang choice si Adam kundi sumakay ng bus pauwi at humingi ng pera. Pero dahil first time kong lumabas, naligaw ako. Nang madilim na, pagod at gutom si Adam. Para makuha ang pera, kinailangan ni Adam na pumunta sa isang antigong tindahan. Gusto niyang ibenta ang baseball card na ibinigay sa kanya ng kanyang ama para makakuha ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigla ang amo nang makita ang baseball card. Ito ay magiging napakahalaga na ibenta ito ngayon. Ngunit hindi alam ni Adam kung ano ang halaga ng baseball card. Noong bibili na sana ang amo ng baseball card sa murang halaga, ang isang waitress na nagngangalang Eve ay agad na naglantad sa panloloko ng kanyang amo. Sinabi niya na ang mga baseball card niya ay maaaring ibenta ng 10-10 milyon. Kaya huwag magpalinlang. Bagamat si Eva ay agad na tinanggal ng kanyang amo, nagsimulang magtiwala si Adam kay Eva pagkatapos ng pangyayaring ito. Naglabas pa siya ng baseball card at hiniling kay Eve na tulungan siyang bumili ng mga gamit.
Dahil sa pagiging mapagbigay ni Adam, dinala siya ni Eva sa isang 5-star hotel para manatili. Isinama ni Eva si Adan para bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling ni Adam si Eva na tulungan siyang makahanap ng kasintahan sa oras na ito. Bibigyan din daw siya ng ilang baseball card pagkatapos ng insidente. Pagkatapos noon, nang walang sinasabi, dinala ni Eve si Adam sa isang nightclub para maghanap ng girlfriend. Naisip ni Eva na mahihiya si Adam kapag napunta siya sa ganitong lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang matangkad at gwapo si Adam kundi master of seduction. Nang makitang masaya si Adan kasama ang ibang mga babae, nagsiselos ngayon si Eva. Galit siyang tumalikod at umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalabas ko ay natumba ako. Pagka-uwi, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa. Gayunpaman, nang makitang nasugatan ang tuhod ni Eva, maingat na hinipan ni Adam ang sugat, tinulungan siyang gamutin ang sugat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Eve na ang lalaking nasa harapan niya ay medyo magaling sa pag-aalaga sa iba. Sa panahong ito, aktibong ipinagtapat ni Adan ang kanyang pagmamahal kay Eva. Marahan niyang kinuha si Eve. Ito ang unang pagkakataon na ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa isang babae pagkatapos ng 35 taon. Sa hindi inaasahan, ang ibang tao ay talagang naantig sa kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit nang kumpirmahin nila ang kanilang relasyon, sinabi ni Adam na dadalhin siya upang manirahan sa isang bomb shelter. Matapos marinig ito, agad na napagtanto ni Eve na maaaring hindi masyadong matalino ang kanyang bagong nobyo. Dahil bakit kailangang tumira ang mga normal na tao sa mga bomb shelter? Para malaman kung may sakit sa pag-iisip si Adam, mabilis siyang pinalayas ni Eve sa bahay. Isang surgeon ang tinawag ng maaga kinaumagahan. Nalaman ni Adam na ang doktor ay tinawag ni Eva upang suriin ang kanyang utak. Mabilis na tumakbo palabas si Adam nang walang sabi-sabi. Dahil hindi niya alam ang ginagawa ng isang doktor. Nag-aalala siya na kapag nahuli siya ng doktor, hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang. Kaya lang, tumakbo si Adam nang hindi mabilang. Mabilis siyang sumakay sa kotse at tumakas dito. Sa pagtingin kay Adam, takot na takot siyang pumunta sa ospital para magpa-check up. Bigla ding na-realize ni Eva na baka may tinatago si Adam. Kaya't dinala niya ang kanyang kapatid sa kanyang tirahan upang alamin kung ano ang nangyari. Pagpasok niya sa banyo at nakita niya ang toothpaste ni Adam ay agad siyang natigilan. Dahil ang buhay sa istante sa itaas ay 35 taon. Nagpapaalaala sa kasabikan ni Adan na makabili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mukhang na-realize din ni Eva na hindi nagsinungaling si Adam sa kanya. Para mapatawad ni Adam, tinawag agad ni Eva ang kapatid at nag-walk out. Ngunit talagang hindi madaling humanap ng bomb shelter sa malawak na lupain ito. Ilang oras silang naghanap, ngunit hindi nila ito mahanap. Gayunpaman, nang malungkot na uwi si Eve, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figura sa kotse. Natuwa si Eve at agad na pinahinto ang sasakyan sa kapatid, saka tumalon sa mga bisig ni Adam. Sa puntong ito, nagpasya si Eve na huwag na siyang iwan muli. Di nagtagal, dinala ni Adam si Eva sa kanyang bomb shelter. Tuwang-tuwa ang ama matapos makita ang magandang iba. Kaya naman mabilis na pumayag ang dalawang magulang na magpakasal. Di nagtagal, ibinenta ni Adam, sa ilalim ng patnubay ni Eva, ang lahat ng baseball card na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging milyonaryo siya dahil dito. Pagkatapos magkaroon ng pera, bumili sila ng isang piraso ng lupa sa mga subol. Magtayo ng malaking bahay na may sariling ospital. Akala ko isang masayang buhay ang naghihintay para sa aking pamilya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Adam, nang dumating ang kanyang ama sa bagong bahay, sinukat niya ang sukat ng bakuran gamit ang kanyang mga paa. Tila, binalak niyang magtayo ng isa pang air raid shelter.